DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, alam nyo ba na ayon sa World Health Organization, ang diarrhea ang pangalawa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga bata at halos 1.7 billion po ang mga kaso ng diarrhea kada taon. Ang diarrhea po ay isa sa mga pangunahing dahilan ng malnutrisyon sa mga batang 0 hanggang 4 na taong gulang. Ako po si Rod Marcelino at welcome dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Pag-usapan po natin yan mga kasama, kasamang ating ninang sa wastong nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director 4 at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ma'am Bernie. Magandang hapon sa iyo, Rod, at magandang hapon, Rod, at magandang hapon din sa lahat ng mga tagapakinig natin. Magandang hapon po, Lalong-lalo na dun sa mga nakikinig ngayon sa Lubang Island, Mindoro Occidental. Maraming salamat po sa pakikinig. Oo, lalong-lalo na sa ating Municipal Nutrition Action Officer na siya rin namang MSWDO. Oo, si Miss Jen. Si Jen Tampon, Janelle Tampon, at ang ating pong Vice Mayor ng Lubang. Nako, ang bait-bait nila, Rod. Diba, wala Suki ako last din natin week. Sa programa, Ma'am. Oo, suki. Kasi abot na abot sa kanila. Kung meron sila ng kuryente. Bakit parati bang wala na? Nagpa 5 hour rotation blackout. Yun ang malungkot na balita doon. Oo, pero sana naman ngayon nandyan sila at nakikinig sa atin. Okay, ang akala kasi ng marami, Rod, punta tayo sa ating topic ngayon. Although dispensa na lang po sa mga kumakain ngayon, Opo. Pero napaka-importante po kasi itong ating topic. Akala kasi ng marami hindi seryoso yung kalagayan pagka nagkaka-diarrhea. Ang totoo, Rod, maaari itong ikamatay ng isang tao kapag napabayaan at hindi nabigyan ng wastong lunas kasabay ng tamang nutrisyon. Upang maiwasan ang panganib na dulot ng common digestive problem na ito, mahalagang matutunan natin kung ano yung angkop na diet kapag may diarrhea. At ito ang ating tatalakayin ngayong hapon. Sasamahan tayo ni Miss Emelita O. Lavilla, Supervising Dietitian, Nutrition Education Training and Research Division, University of the Philippines, Philippine General Hospital. Magandang hapon po, Miss Lavilla, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po, Kuya Rod at Asek Bernie. Magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig. It's nice to be back dito sa programa. Welcome po. back. Oo, balikbayan at sa atin si Miss Emmy. Si Miss Emmy. Alright, diretso na po tayo sa napakahalagang topic na amin pong inihanda para sa ating mga kanutrisyon ngayong hapon. Ang unang tanong ko po, Mama Lavilla, ano po ba yung diarrhea? Kasi gaya ng sabi nga ni Ma'am Bernie, ni Asek Bernie, kaninong iba ay parang hindi sineseryoso, binabale, wala lang po itong ganitong klaseng sakit. At ano po yung pagkakaiba nito sa normal bowel movement? At ano-ano yung mga sintomas po nito? At meron pa po isa pa akong tanong. Ang dami kong tanong. Unang buwelo po, sunod-sunod. Paano po ba nagiging mapanganib
At kung minsan pa nga ay nakamamatay po ang sakit na ito, ma'am. Sige, sagutin natin isa-isa yan, no? Ang diarrhea po ay isang sintomas o isang kondisyon na mai-describe o mailalarawan ng pagkakaroon ng pagdumi na hindi mapigil kumpara sa normal na bowel movement na kaya mong pigilin. Ang diarrhea ay mai-describe din na matubig at madalas na kailangan mong pumunta sa palikuran o sa banyo para mailabas itong dumi. No? Tapos, anong mga simptomas nito? Bukod sa madalas at hindi mapigil na pagdumi, meron itong kasamang pagsakit at paghilab ng tiyan. Ang ilan ay nakakaranas din ng pagdurugo sa pagdumi. No? At meron din itong kasamang mas mabaho yung amoy ng dumi kumpara dun sa normal na dumi natin. Yung iba, nagkakaroon din ng lagnat. No? Mararanasan o mararamdaman na may lagnat, may kasama ding hangin at saka yung parang kabag na kasabay. Humihilab. Humihilab. Parang buntis. Iba nga lang ang ipinagdadala. No? Oo. Pero may diferensya po ba itong symptoms na to, Ma'am Emmy, dun sa matanda na nakakaranas ng diarrhea o dun sa bata or baby? Palagay ko po Pareho rin? ay walang pagkakaiba ito. Oo. Ang mas malaki lang ang diferensya, mas mabilis na nade-dehydrate o nawawala ng tubig ang mga sanggol at saka yung mga vulnerable group na sinasabi, yung matanda at saka itong mga sanggol. So sabi nga ni Kuya Rod kanina, paano ito nagiging mapanganib? Oo, Nagiging mapanganib ito pagka ang ating katawan ay nawala ng tubig o dumating dun sa punto na nagkakaroon ng dehydration. At ito nga yung nagiging dahilan kung bakit ikinamamatay ng ilang sanggol o ilang matatanda ang pagkakaroon ng diarrhea. Oo. At yun ay hindi lang tubig yung nawawala pag nade-dehydrate. Di ba, Ma'am Emmy? Opo, hindi lamang po tubig ang nawawala. Kasamang nawawala dito ay ang mga sustansya, kasama din po yung mga electrolytes. At yun yung dahilan kung bakit siya nagiging serious na condition. Opo. Pag nawalan ka na ng mga electrolytes na yun. Oo. Okay. So, bakit naman nagkakaroon? Ano naman yung mga sanhi ng diarrhea, Miss Emmy? Okay, marami pong sanhi ang diarrhea. Maaring ito ay naging dahilan ng poor absorption na tinatawag. Ang tubig po kasi pangkaraniwan, nare-reabsorb ito sa ating colon o doon sa malaking bituka. No? So ito yung kunyari, nag-overeat ka lang o napasobra lang ng pag-inom ng alak. No? Nakakaranas minsan ng pagtatae o pagdadiarrhea. Pero may mga ilang viruses or bacteria na nagiging dahilan nitong pagdadiarrhea. Okay. Bacteria, parasites, yung ibang medikasyon minsan, pagka umiinom ka halimbawa ng antibiotics, maari itong magdulot ng pagdadiarrhea. Ang ilang kondisyon ay yung tinatawag na lactose intolerance, fructose intolerance, o yung iba ay nagkakaroon ng sensitivity dun sa mga artificial sweetener. At ilang surgical procedure na nagdudulot din ng pagdadiarrhea. Pero itong mga intolerance at saka yung surgical procedure na nag-react yung bowel mo, ito yung mga pansamantala at hindi normal or hindi madalas. Hindi po ito madalas. Oo. Ang mas madalas, anong ay yung bacterial at saka yung mga viruses. And itong bacterial na to, ano saan naman itong mga galing? Ito po ay nanggagaling sa hindi tama o medyo marumi na pag-ingest ng pagkain. Okay, so balik tayo sa ating environmental sanitation at saka personal hygiene. Oo. Balik tayo muna, Ma'am Emmy, dun sa sabi natin na nawawala yung iba-ibang nutrients, hindi lamang tubig. Oo. Paano maiwasan yung dehydration pag meron ka ng para hindi naman masyadong maging serious or mag-progress sa masyadong serious itong diarrhea? Ang ina-advise po talaga ay yung volume per volume replacement na sinasabi. Volume for volume
volume replacement. Ano pong Opo. ibig sabihin Ang ibig nito? sabihin po nito, kung ikaw ay dumumi, more or less, ang katumbas daw na volume nun ay mga 1 tasang tubig din. No? So, kailangan mong i-replace ka agad. Kailangan mong uminom. At hindi lang basta tubig ang ina-advise na inumin. Maganda kasi na ma-replace natin yung mga nawala na electrolytes. Ang mga nutrients na nawawala dito ay yung mga minerals. In particular, yung sodium, potassium, at saka chloride. Ito po yung mabilis na nawawala sa katawan pagka nagkakaroon ng diarrhea. Okay. So, ano pong mga dapat na i-replace, ipang-replace? Pinakasimple O kainin? po, no? Pinakasimple pagka ikaw ay nagdadiarrhea, lalo na kung wala ka ng mga oral rehydration solution, yung 1 tasang tubig, Asek, lagyan mo lang ng 1 kutsaritang asukal at 1 kurot na asin, no? Pinch of salt. Pagsasama-samahin lang to para lang maiwasan o ma-replace yung mga nawalang fluids at saka electrolytes. 1 baso. Isang- Pakiulit po, ma'am, baka may mga Oo. nakikinig sa atin na gustong matuto. 1 baso. 1 basong tubig, mga 240 ml po ito, 1 kutsaritang asukal, at 1 kurot na asin. Okay, madaling anuhan. Isang basong tubig na 240 ml. Ang parang 240 ml yung parang isang 8 bote ounces na po. isang boteng Maliit. tubig. Oo, Opo. oo. Yung mineral water, tapos 1 kutsaritang asukal at 1 kurot. Kurot. May emo pa. Kurot. na iodized Asin. salt. Okay. Meron po bang pagkakaiba na ilang beses itong iinumin, Ma'am Emmy? Itong Every isang time baso? po na tayo ay Pupunta pupunta sa sa toilet, banyo, oo. maghugas mabuti ng kamay, tapos magtimpla nung oral rehydration solution. Mm-mm. Kahit na bata, 1 baso pa rin ang kailangan. Opo. Meron ng nabibiling oral rehydration solution din sa ating mga butika. Opo, marami po niyan. So, Oo. ito po ina-advise natin, lalo na kung ang nangyari ay sa gabi, Sa gabi, nagkaroon ng midnight, diarrhea oo, na mahirap nang lumabas o Oo. kaya nasa medyo malayo kang lugar Oo. at wala kang mabili. At saka nito. sa mga barangay health stations, meron din po ng supply nito para madali rin namang makakuha just in case kailanganin pa. Ano Opo. po? Oo. Okay. Meron po ba ng pagkakaiba ang diarrhea ng bata at sa matanda, Ma'am Emmy? Sa sintomas po ay wala. Although yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng diarrhea, yun ang madalas na pagkakaiba, no? Yung sa mga bata, common po, naririnig nyo siguro yung term na kaya nagtatae ay dahil nagngingipin, no? Oo. Yan, mga maling paniniwala. Opo. Ang dahilan nun, naka-ingest o nakakain ang bata ng mga bakterya, no? Kasi syempre, pag nangangati ang gilagid niya, kahit ano ay kanyang isusubo at kakagatin, kahit mga dampot-subo. laruan na hindi naman malinis, na kakain nila yon, no? O nginunguya nila. So, yung pong pag-manage o yung pag-address ng dehydration sa matanda at sa bata, pareho din po. Kahit yung pagre-reintroduce ng pagkain o yung pagpili ng dapat kainin at dapat iwasan, pareho pong prinsipyo ang gagamitin natin, mapabata or mapamatanda. Okay. So ano po yung mga kakainin dapat at dapat inumin maliban dun sa oral rehydration solution, Ma'am Emmy? Maganda po na pag nagkakaroon ng diarrhea ang ating mga pasyente, medyo alalay sa pagkain. Huwag pahirapan yung tiyan o yung sistema ng pagkain. Iwasan po yung masyadong mataba na pagkain, no? Yung mga fatty foods kasi ang mga nagdadiarrhea ay hirap po sa pag-digest at pag-absorb ng pagkain. So, iwas na muna sa mga prinito, ginisa, may gata ng nyog, no? Kasi ito yung fatty na pag-portion, fatty. Wala pati yung- munang lechon. Ay, wala po muna. Kahit fiesta. Ay, iwas Wala po muna. muna Iwas doon. muna. Fasting muna. Tapos yung high fiber din. Pag sinabing high fiber, ito Bawal yung din, iwas muna. iwas muna sa panahon na may high fiber. diarrhea, Okay. no? Kasi yung fiber, ito yung mga talbos, mga madadahon, mga stalks, medyo magaspang siya sa ating
panunaw, hindi niya kakayanin pa. So, wag muna yon, no? Okay. Tapos yung mga highly seasoned, masyadong maanghang, no? Masyadong maalat, iwas din muna doon para hindi masyadong ma-stimulate yung ating digestive system kasi magiging dahilan pa ito ng paghilab at pagsakit, no? Dadagdagan mo pa yung sakit ng tiyan. Opo. So ano lang ang pwede nilang kainin, ma'am? Pinakamaganda yung mga simple lang muna, nilaga, no? Maganda rin na magdagdag ng mga prutas na mataas ang pectin kasi ito ay nagfo-form ng ating stools o ng dumi, kagaya halimbawa ng saging, mansanas, no? So, yung mga prutas din na pangkaraniwang kinakain mo yung balat, alisin mo rin muna sa panahon na may diarrhea, no? Ano yun, ma'am? Halimbawa, guava, ganon? Yung guava, mataas po ang pectin nun. So, Mataas, advisable okay. siya Oo. para sa mga may diarrhea. Pero halimbawa, yung mga ubas, iwas muna doon. No? Tanggalin balatan, muna, oo. babalatan. Okay, Iwasan high din, pectin, okay. po, iwasan din muna yung caffeinated drinks. Okay. Na? Bawal muna kape. Huwag muna magkape. Huwag din muna uminom ng mga may alcohol. At kahit yung mga dairy products. No? Medyo mataas din kasi Okay. yung fats nun. So, mahihirapan ding i-digest. So, ina-advise po namin sa panahon ng diarrhea, yung mga crackers lang muna, toast, nilagang manok na alisin ang Walang balat. oo. No? Tapos, yun lang din pong paraan ng pagluluto. At hindi din madami para hindi naman mahirapan yung ating panunaw. So, pwede yung isda na Pwede steam, po. nilaga, pwede. Pwede po. Okay. Yung mga simple lang daw ang pagkakaluto, mga nanay. Wag muna yung maraming gravy at saka mga taba-taba. Oo. Okay, meron pa po ng anong dapat nilang Lugaw, oatmeal, pwede rin yun. Oo. Okay. Sige, tumungo muna tayo, Rod, sa ating word for the week Opo, na ma'am. medyo related din dito sa ating discussion. Ang atin pong word for the week ay zinc. Isa pong mineral yan eh. Isa sa mahalagang mineral na nawawala sa katawan tuwing nagkakaroon ng diarrhea. Oo. Napatunayan na po sa mga pag-aaral na ang pagbibigay ng dagdag na zinc ay nakatutulong upang mabawasan ang dami at dalas ng pagdumi. Nakatutulong ang zinc upang maiwasan ang mabilis at labis na pagkaubos ng tubig at nutrients sa katawan na siyang nagdudulot naman ng panganib sa taong may diarrhea. Napatunayan din ang pagbibigay ng oral zinc supplement ay nakatutulong upang maiwasan ang muling pagkakaroon ng diarrhea sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Mabisa. Yung zinc. Oo. Doon naman sa mga nanay, sa mga magulang na may mga tanong po sa ating programa ngayong hapon, especially sa ating bisita, abay maaari po kayong mag-text sa 0921-431-1044. Ulitin ko po, ito yung mga numero para po sa inyong mga katanungan patungkol po sa ating topic ngayong hapon tungkol sa diarrhea. Pwede ho kayong mag-text sa 0921-431-1044. Yan ay para sa mga gumagamit po ng Smart. Ang ating Globe number naman ay 0927-650-6795. Okay, tumawag po sa aming landline sa 8822-374. Maki-interag din kayo sa aming hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 at i-add nyo rin po kami sa inyong circle sa Google Plus. Okay, at panoorin nyo din po ang ating mga naging episodes, pati na rin itong episode ngayon sa YouTube. Puntahan lamang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yon. At mapapanood nyo din po kami in high definition sa Ustream sa DZXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV. Okay, sa social media naman, bisitahin niyo po kami sa Facebook at i-like lamang po ang Radyo Mo sa Nutrition. One word po yon. Sundan din niyo po kami sa aming Twitter account na Radyo Nutrition. One word din po yon. At maaari nyo rin pong bisitahin ang aming website sa nnc.gov.ph at official Facebook page na NNC Official.
Asik Bernie, ibigay na po natin ang ating text question of the text day. question lang. Opo, isa po ito sa inaabangan ng ating mga kanutrisyon. Bawat isa po sa unang 6 na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo ng hindi po house and lot ha. 100 Sa TV lang sa yan. TV lang po. Opo. Oo, 100 bukod sa yung pag ano pa lang nila kuha ng tamang impormasyon sa nutrisyon, premyo na, magandang premyo na yun. Pero may isa pa po kaming premyo. Yung 100 pesos na cellphone load, Sa mga kasama. 6. Sa 6, bawat isa po yan. Yan po ang kanila mapapanalunan. Sagutin lang nila ito, Rod. Opo, Oo. ma'am. Maiksing tanong lang, magbigay ng 2 paraan para maiwasan ang dehydration kapag may diarrhea. Nako, napakadali. Yun lang. Opo. I-text po ang inyong sagot sa ganitong format: full name, space, eksaktong address mga kasama, at ang inyong sagot at isend po sa 0908-579-6898. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga paraan para maiwasan ang diarrhea. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mang Moy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back po mga kanutrisyon dito po sa ating programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Gusto ko lang ulitin, Ma'am Bernie, yung mga numero natin para doon sa mga may katanungan. No? Opo. Mabilis ka daw magbasa. Tama. Sige, dahan-dahanin natin. Ang ating smart number po ay 0921-431-1044. Ang Globe ay 0927-650-6795. Pinag-uusapan pa rin natin ang diarrhea na hindi lang po sakit sa tiyan ang abot kundi po maaring ikamatay lalo sa mga bata. Paano po ba maiiwasan ang diarrhea po, Ma'am Lavilia? Ang pinakamaganda po talaga dyan ay prevention, no? So, unang-una, personal hygiene po. Siguraduhin na madalas tayong maghugas ng kamay. Hindi lang babasain, kundi talagang sasabunin din, no? Bago pagkagaling sa banyo, bago kumain, at kagaya po nung commandment number 6, no? Ito yung safe na paghahanda ng pagkain. So ito para sa mga nanay, para sa mga nagtitinda ng pagkain, no? Siguraduhin malinis ang kamay pagluluto, at saka yung mga gulay, prutas, Hugasan. karne, kailangang hugasan. At wag i-cross. Ang maganda po Contaminate. dyan para maiwasan yung sinasabi ni ASEC na cross-contamination. Kung ang kutsilyo ay ginamit para sa mga Hilaw. isda, mga karne, hilaw, no? Huwag gagamitin ito sa paghiwa ng Sa prutas luto. at saka gulay. At sa luto na pagkain. At sa luto ng oo. pagkain, no? Mas maganda i-serve agad habang mainit. At pagkatapos kumain at may natira, pinakamaganda po dyan ay itago agad sa refrigerator, no? Para hindi mapanis. Marami na rin, Ma'am Emmy, na nagluluto ng mga lalaki. Hindi na lang yung mga nanay. Halimbawa, ang nanay ay yung babae sa pamilya ay nasa abroad, nagtatrabaho. Di syempre dapat matuto rin ng tama si tatay. Oo, yan. Napaka-importante po yung ganung Oo, klase ng advice okay. mo. Marami tayong mga kasama na ganun yung sitwasyon. So ano pa pong pwedeng ano nilang maiwasan yung diarrhea, ma'am? Pagpili
po ng mga kakainin din, lalo na kung halimbawa nasa kantin, no? Siguraduhin po natin na yung mga pipiliing pagkain, pangit lang tingnan minsan na inaamoy yung pagkain, no? Pero ina-advise na rin yan para Sama alam na mo rin. na hindi papanis yung kinakain. Bago ka din bumili, tingnan mong mabuti yung mga pagkakahain nila ng pagkain. Ito ba ay naka-istante na may cover at siguraduhin hindi May takip, nalalangawan, hindi no? nilangaw, oo. Sabi lang na matatanda no, nagtae kasi nakakain ng naarawan. Hindi yung araw mismo, kung hindi yung matagal na exposure ng pagkain na walang takip at nadapuan na ng iba't ibang insekto, particularly yung langaw. Oo. Marami rin mga paniniwala Miss Ma'am Emmy sa tungkol sa diarrhea. Halimbawa, titigil daw at mawawala naman daw yung diarrhea kapag hinayaan lang. Oo. Okay yan? Totoo yan? Yung ibang diarrhea ay humihinto, no? Kung halimbawa nag-overeat ka lang, hihinto lang siya. Pero kung ang diarrhea ay lagpas na ng 2 araw, ito ay kinakailangan ng ikonsulta sa doktor. At kagaya ng pinag-usapan natin kanina, importante na iwasan yung dehydration. So hindi mo siya basta sasabing hahayaan mo lang, Oo, no? Gagawa tayo ng paraan para yung komplikasyon ng diarrhea ay maiwasan. Oo. So kailan siya kailangan dapat kumonsulta? Pag mga 2 days na po 2 days ang na tuloy-tuloy diarrhea, pa rin. na tuloy-tuloy. Oo. Na kahit na meron na siya ng emergency treatment o yung first aid. Ay patuloy pa rin na patuloy pa rin. nagpa-persist. Oo, Baka oo, kasi po kailangan na ng antibiotics o baka ang diarrhea ay dahil sa parasite. Oo, sa ibang dahilan. Oo. So, kanina binigay na natin yung ulitin natin ulit ma'am yung ORS, yung oral rehydration solution, paano mabilis magawa. Okay? So para maiwasan po ang dehydration, simpleng-simple magtimpla ng 1 tasang tubig o 1 basong tubig, 1 kutsaritang asukal at 1 kurot na asin. Isang kurot na asin at haluin at Haluin. ipainom. Inom. Oo. Okay. So, paano matitiyak na malinis ang tubig na inumin? Importante po Simple. yan. Simpleng-simple lang. Isinare to sa amin nung aming teacher dati, no? Ang tubig daw, pagka chlorinated ay considered safe na ito. Kung ang source ay galing sa mga balon o sa poso, hindi tayo sigurado, maganda daw po na papakuluin muna. Pakulaan muna. Oo. Okay, meron tayo Rod ng Yes, mga bigandaan tanong natin, po. oo. Pero hindi niya sinabi kung yung bata ay merong diarrhea ngayon. Pero ang tanong niya, si Texter 9429, mari po bang ipainom sa bata na edad 10 ang branded na gamot na habang may iba pa siyang maintenance na gamot para sa primary complex? Emmy? Hindi naman niya sinabi kung may diarrhea yung bata. Maari po bang ipainom? Kung may diarrhea, lahat po ng maintenance na gamot, itong sa primary complex, hindi naman po ito kokontra sa oral rehydration solution. So, siguro ang tanong niya dito kung itutuloy ba, no? So, ang alam ko po, pinapatuloy pa din yung mga maintenance na drugs. No? Okay, meron pa tayong tanong galing naman sa Pikit, North Cotabato. Si Texter 2499, okay lang po ba kapag dudumi ang bata ay painumin ng blank? Thirst quenchers. Oo, yung mga tama. Dalawa sila atleta. Oo. 2 years old na yun din ang gusto niya ipainom si Texter Okay. 0463. Yun naman ang tanong niya. So, yung mga athletic drinks, no? Oo. Ito po ay ina-advise din kasi meron din siyang mga electrolytes. So, may mga pediatricians na nag-a-advise din po nito. Oo. Kahit sa bata, ma'am. Kahit Pwede, sa bata. pwede. Opo, Oo. pwede naman Pero po. pagka ganon, parang i-consider nyo yan as emergency.
Opo, Oo, emergency. ipatingnan din kaagad dalhin din sa health center para matignan talaga. Kung ang purpose lang po para ma-prevent yung dehydration, pwede naman tong gamitin Oo, as first oo, aid. Kasi oo. pag hindi familiar doon sa lasa nung tinitimpla o kaya yung mga ibang rehydration solutions, mas maganda din po kung ano yung acceptable sa kanya. Okay. So, pwede ninyong gamitin yung products na yun. Oo. Okay, ito pa sa kay Texter 3289. Ano po ba gamot sa dumudumi na baby? Green po yung kulay ng dumi niya at may mga halong tubig. Yun na nga ang indication ng diarrhea, Ms. Opo. Emmy. Hindi po ako nag-a-advise ng medication. So, ang pinakamagbuti po ay patingnan pa din sa doktor. Ang pwede lang nating ibigay ay yung first aid at saka ang sabi din po ng mga doktor, ang maganda rin sa pagtatae, hindi mo pipigilan sa paggamit ng mga gamot, no? Oo. Yung mga loperamide at iba pang anti-diarrheal drugs, hindi siya ina-advise kasi minsan, imbes na mapabuti, ay mas napapasama pa. Lalo na kung ang dahilan ng pagtatae ay dahil sa bacteria or dahil sa parasite. Oo, kasi nasusupress instead na mapalabas. Oo. Hinayaan mo pa yung mga toxin na nasa loob ng katawan. Okay. So, dapat anong gagawin is i-oral rehydration Oral rehydration solution pa rin po Tsaka at tubig. kumonsulta sa doktor. no? Yun. Okay. Sige, oras na, Rod, para mag-recap tayo ng ating naging talakayan ngayong hapon. Alam nyo mga kaibigan, hindi dapat maliitin ang sakit na diarrhea sapagkat ito ay maaring humantong sa pagkamatay lalo na sa kaakibat nitong dehydration at malnutrition. At upang maiwasan ang panganib na dulot nito, pakainin ng taong may diarrhea ng mga pagkaing mayaman sa mga nutrients tulad ng potassium, sodium, chloride at zinc. Dapat namang iwasan ang mga pagkaing na mamantika at may halong asukal. Makabubuti rin ang madalas na pag-inom ng malinis na tubig. At para maiwasan ang dehydration, painumin ang pasyente ng oral rehydration solution or ORS. Iwasan ang diarrhea sa pamamagitan ng palagiang paghugas ng kamay, pagtiyak na malinis ang inumin at pagkain, at panatilihing malinis ang kapaligiran at ang ating sarili. Nakasama natin ngayong hapon ang ating guest resource person na si Miss Emelita Olavilla, Supervising Dietitian, Nutrition Education, Training and Research Division, University of the Philippines, Philippine General Hospital. Maraming salamat po, Ma'am Lavilla. Maraming salamat. Maraming salamat din po. At mensahe niyo po ngayong hapon para sa ating mga kanutrisyon. Mga kanutrisyon, ang diarrhea po ay isang kondisyon na hindi dapat ipagbaliwala. No? So pagka nagkaroon po ng diarrhea, siguraduhin pong naaalala nyo na palitan itong mga nawalang tubig. No? Kumain lang muna ng mga simple at hindi yung makakadagdag pa ng iritasyon sa inyong mga tiyan. So maganda po na yun lang munang mga sabaw, mga pagkain na walang taba, prutas kagaya ng saging at mansanas, crackers, yun lang po muna ang kakainin. Yan, maraming salamat po, Miss Emmy. Ngayon naman, Rod, ito na yung 6 na nanalo ng tig-100 Opo. pisong cellphone load. Nag-send ng tamang sagot I-ready sa yung ating mga text cellphone, question baka- of the week. Baka sila naman. Magbigay ng 2 paraan para maiwasan ang dehydration kapag may diarrhea. Ang mga sagot, painumin ang pasyente ng oral rehydration solution or ORS, pagpapainom ng malinis sa tubig, pagpapakain ng prutas na mataas sa water content, at gaya ng saging o mansanas. Ikaw na magbasa, Rod. Opo, ma'am. Eto Okay. na, mga kasama. Ang ating 6 na winners of 100 pesos na cellphone load. Pareng Ruel, ihanda ang palakpak. Mayroon ba tayo dyan? Alright. Unang winner of 100 pesos ay mula pa sa barangay Mayamot. Tama ba? Mayamot. Mayamot, Antipolo City. Congratulations to Doreen Amor Gomez. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load, Doreen. Ang pangalawang winner ay mula naman sa Barangay San Roque na Cavite. Congratulations to Grace Nuestro. Grace Nuestro. Panalo ka ng 100 pesos sa cellphone load. Ang pangatlong winner naman ay mula sa Cuyapon, Nueva Ecija. Congratulations to Angelito del Rosario. Pang-apat na winner of 100 pesos na cellphone load ay mula sa Bangkal, Abukay,
Bataan. Okay. Congratulations to Maria de la Paz. Marisa de la Paz. Marisa de la Paz, panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Ang pang-limang winner of 100 pesos load ay mula po sa Morong Rizal. Congratulations to Colina Fernandez. At pang-anim, Ma'am Bernie, ay galing naman sa Pantal, Manawag, Pangasinan. Ang ating pang-anim na winner of 100 pesos na cellphone load ay si Samantha Garon. Naku, puro taga Luzon. Walang nakasingit. Walang nakasingit. Pero may mga tanong tayo rito na galing Mindanao. May ganon? Oo. May from Cotabato. At least, hindi man sila nanalo sa ating cellphone load. Ngayon. Oo. Baka next time. Next time. Pero At saka nakapagtanong yun, naman pwede sila. Pwede pa, oo. Okay, congratulations po sa ating winner. Siyempre ang ating naging talakayan ngayong hapon. Sana ay muli namin kayo nabusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. Baka pwede pa nating pagbigyan itong mukhang medyo worried itong ating nagtanong. Yes, ma'am. Rod, Opo, oo. pwede pa po. Opo. Texter 6605, ask ko lang po, sana ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi pag dumudumi ako, may kasama po na dugo. Baka po kasi bumagsak ako sa medical. Okay. Si Ronnie. Ang pinakamaganda po ay bago kayo magpa-medical, magpa-check up muna po kayo para malaman kung bakit ang dumi ninyo ay may kasamang dugo. Although hindi niyan binanggit kung ito ay diarrhea. Oo, no? hindi. So, maganda pa din po na magpa-check up. Okay. Okay. At doon sa mga hindi nakahabol, mga kasama sa kanilang mga tanong, huwag po kayong mag-aalala mga kanutrisyon. Maari pa rin po kayong mag-text ng inyo po mga katanungan dito po sa number na ito, 0908-579-6898. Dahil kahit wala na po kami sa ere, ito po ay sasagutin ng ating resource person na si Miss Emelita Lavilla sa tulong po ng ating production team. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado sa ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At kisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director 4 ng National Nutrition Council, si Bernie Flores po. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa